Every year, smartphones keep getting more powerful. Better cameras, faster processors, and more AI features. Pero somehow, they also feel more disposable than ever. One bad update mo lang, suddenly, mabilis nang madrain ang battery mo. Few months later, the phone starts overheating kahit simpleng task lang. And after just for 2-3 years, most people is gusto na mag-upgrade. That's why the Samsung Galaxy A37 5G caught my attention. Because instead of chasing crazy benchmark numbers or gimmicky features, parang si Samsung is focusing in something people actually want again, reliability. You get IP68 water and dust resistance, years of software support, a bright AMOLED display, solid battery life, and a phone that feels designed survive daily use for long term. Hindi lang hanggang next update. Diba? Saan ka pa? But here's where things get interesting. The Galaxy A37 5G with 8GB of RAM and has a storage of 256GB is priced at 26,490 pesos. Meanwhile, the Galaxy A57 5G with the same 8GB and 256 configuration is only at 29,490 pesos. That's just 3,000 difference. So now the bigger question is A37 already the smart sweet spot for most people? Or worth it bang i-stretch muna ng konti ang A57? Because in today's market, where cell phones are getting more expensive every year, choosing the wrong one can easily feel like it's a bad investment. So, sa video na ito, malalaman natin, is the Samsung Galaxy A37 finally the mid-range phone for you? Is it actually built to last? Let's find out! Welcome back sa ating YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito, ako si Teacher Gats, at dito, ating pag-uusapan sa channel natin ang lahat about gadgets in a simple and practical way. So make sure na nakasubscribe ka and hit mo na rin ang bell icon para updated ka lagi sa mga susunod nating reviews. Kaya ngayon, simulan na natin. Ito si Samsung Galaxy A37 5G, isa sa newest mid-range phone ni Samsung. When you open the box, nandun mismo yung cellphone, the USB-C to USB-C cable, the SIM ejector tool, at ang quick start guide or the manual. Walang kasamang charger sa loob, which is expected nowadays. So kung wala kang compatible charger, you can always buy separately. So what we have right now is our awesome Lavender na naka 128GB variant na. Meron din tayong 256 option. And, of course, naka 8GB of RAM yan. Available din to sa 4 na kulay like the Awesome Lavender, Awesome White, Awesome Gray-Green, and Awesome Charcoal. Diba? Napaka-awesome! Pagdating sa price naman, you can always check that sa official Samsung page or you can always contact us in our official page, The All World Communications, para sure kayo lagi na updated ka sa SRP and promos na meron tayo. Sa design pa lang, masasabi mong hindi ito mukhang cheap na mid-range phone lang. I-slim yung profile niya, paghawak mo pa lang, ramdam mong pulido ang overall build niya. Hindi siya mukhang cheap tingnan, kasi premium feel talaga siya. Yung likod ay may glossy finish, kaya mas lalong magandang tingnan pag natatamaan ng ilaw. May elegant vibe din siya, lalo na pag tinitingnan mo in different angles. Yung camera module naman, sobrang linis. Hindi siya mukhang sobrang bulky at bagay sa overall design ng phone. One thing na malaking plus dito is naka IP68 water and dust resistance na siya. Unlike sa kanyang predecessor na meron palang IP67 water and dust resistance. So nag-upgrade siya. Hindi ito laging nakikita sa ibang cellphone. Kaya napakalaking bagay nito kay Samsung Galaxy A37 5G. Ibig sabihin, may peace of mind ka kapag naulanan o medyo nabasa ng konti or nagamit mo sa hindi ideal na environment. Tapos, naka-protected Corning Gorilla Glass Victus Plus pa siya. So kung durability ang habol mo, eto ang cellphone na para sa iyo.
Pagdating sa display, okay talaga tong cellphone na to. Meron tong 6.7-inch Full HD at naka-Super AMOLED panel with 120Hz refresh rate na siya. So, expected mo na agad na maganda yung colors, deep yung blacks, at smooth gamitin. Kapag nag-scroll ka sa social media, nanunood ng videos, or naglalaro, ramdam na ramdam mo ang smoothness ng cellphone na ito. Hindi siya yung tipong choppy or bitin sa galaw. Maganda rin siya for viewing experience dahil slim yung bezels niya. So, mas immersive tingnan. Tapos, may vision booster din siya. Mas visible yung screen kapag maliwanag sa labas. Lalo na dito sa atin na sobrang init, sobrang tirik ng araw. Malaking tulong talaga yan. Overall, sa display pa lang masasabi ko, ito ang pinaka-strong points ng cellphone na ito. Now, let's talk about the camera. Kasi sino ba namang may ayaw, di ba? Lahat tayo tinitingnan kagad yung camera. Dahil, of course, gusto nating maganda lagi ang pictures natin. Sa likod, meron tayong triple rear camera setup. Meron tayong 50MP main camera with OIS. At meron tayong 8MP ultra-wide. At 5MP for macro shooting. Let's talk about the main camera. Yung 50MP sensor with OIS or the optical image stabilization, malaking bagay yan, lalo na sa handheld shots at videos. Mas less shaky, mas stable, at mas malaki ang chance na maganda ang kuha mo kahit hindi masyadong stable ang kamay mo. Sa daylight naman, expected na maganda ang kuha rito. Pero, ang mas interesting dito ay ang low light performance. Kasi napaka-upgraded na po ng nightography ng cellphone na ito. So kapag mahilig ka mag-picture sa gabi, like sa cafes, sa streets, napaka-improve talaga, lalo na pag nasa indoor setting ka. Yung ultra-wide naman niya, useful siya for group shots, landscapes, kapag gusto mo na mas maramihan yung magkakasya sa frame. The best tong cellphone na to. Yung macro camera naman niya, napaka-okay, lalo na pang close-up sa mga food, textures, plants, or small objects. Kuhang-kuha niya. For video, huwag kang mag-alala. Kaya nitong mag-record ng 4K at 30 FPS, which is nice, lalo na pag gusto mo ng detailed na footage. Meron din tong slow motion para sa mga gustong mag-content. At sa harap nito, meron tong 12MP selfie camera. At ang maganda dito ay naka-Super HDR video support na to. So, kung mahilig kang mag-selfie, mag-video, mag-vlog, mag-TikTok, at mag-IG stories, napakalaking tulong nito. Mas balancing tingnan ang highlights at shadows nito. May auto-portrait enhancement din ito. So may konting AI help pagdating sa portraits. Hindi mo na kailangan masyadong mag-edit manually para lang gumanda yung kuha mo. Overall, mukhang well-rounded yung camera nito for daily use and content creation. Sa performance naman, naka-octa-core na ang processor nito, partnered with 8GB of RAM. For daily use, social media, YouTube, browsing, messaging, camera, multitasking. Super smooth ang performance nito. Kapag app switching naman, like split screen, or marami kang binubuksang application, malaking tulong po na may 8GB of RAM ito para hindi po humina ang responsiveness nito. For gaming naman, mukhang kaya niya ang usual titles like Mobile Legends, COD, and other similar games. Hindi man ito pang hardcore gaming phone, pero for casual and mid-level gaming, mukhang capable naman itong cellphone na ito. Ang maganda pa rito, may vapor chamber cooling na rin ito. So kung medyo matagal ka maglaro, hindi po mangiinit basta-basta ang cellphone mo. So dahil sa cooling thermals nito, hindi ito basta iinit compared to other typical mid-range phones na basic lang ang cooling system nila. So kung naghahanap ka ng cellphone na pang araw-araw pero kayang sumabay sa gaming, mukhang hetong pasado para sa inyo. Pagdating naman sa battery, hindi ito papahuli. Pinaka-practical na selling point ng cellphone na ito ay meron itong 5,000 mAh battery at based sa claim ni Samsung, pwede itong tumagal hanggang 2 days depende sa usage mo. Now, syempre, depende pa rin yan sa actual usage mo. Kung heavy user ka, like gaming, camera, mobile data, mataas ang brightness nito. Mas mabilis pa rin siyang malobat, syempre. Pero,
Kung normal daily use lang naman, mukhang realistic naman ang all-day use nito or even beyond pa. Supported din ito ng Super Fast Charging 2.0 at sabi ni Samsung, kaya niyang umabot ng 60% in just 30 minutes gamit ang compatible charger. Again, ang downside lang po nito ay wala po tayong kasamang charger sa loob ng box. So dagdag siya ng gastos kung bibili ka pa separately. Pero overall, battery plus charging setup nito, super practical. Sa mga ayaw lagi naghahanap ng charger para i-charge in the middle of the day, etong cellphone na para sa inyo. Sa connectivity naman, kompleto ang cellphone na ito. Of course, naka 5G na po ito. May Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC at complete navigation support for maps and location services. Kung SIM setup naman ang hanap mo, flexible na flexible to. Pwede rito ang nano SIM, eSIM, or depende sa setup na gusto mo. Even dual setup, kayang-kaya niya. Naka-USB-C na rin siya for charging and data. So, sa everyday use like internet, Wi-Fi, accessories, navigation, file sharing, covered lahat to ni Samsung Galaxy A37 5G. At of course, isa sa napaka-exciting pagdating sa cellphone na ito ay ang software at AI features nito. Running ito sa One UI 8.5 and of course, may kasama siyang ilang Galaxy AI features. Una, meron kang circle to search. Ang galing ng feature na ito. Pag may makita kang item like sapatos, watch, bag, or kahit anong random objects, pwede mo i-encircle, then lalabas agad yung search results nito. Simple, pero sobrang useful. Meron din itong object eraser. So kung may unwanted object ka sa photo mo, pwede mo siyang alisin without using separate editing tools. Then, may edit suggestion din siya na basically nagbibigay ng recommendations para mas lalong gumanda yung photos mo. And, napakaganda ng quick share nito. Faster yung sharing. Smart switch para mas madaling lumipat from one phone to another. And of course, naka-Samsung Knox na rin to for added security. So this is not just about hardware. It has also convenience sa software side niya. Okay, for recap mga ka-teacher, naka 6.7 Full HD Super AMOLED display na po ito with 120Hz refresh rate plus 50MP camera with OIS and may 8MP ultra-wide camera and may macro 5MP camera. Plus, sa harap po, may 12MP selfie camera to. And, naka 5,000 mAh battery na po ito. Super kunat. Super fast charging din, 2.0. Plus, naka 8GB of RAM na siya. And of course, may two variants tayo. May 128GB of storage and we also have 256GB of storage. And, naka IP68 water and dust resistance na siya. Plus, the Corning Gorilla Glass Victus Plus. Naka 5G na, naka Wi-Fi 6 pa, naka Bluetooth 5.3 pa, plus NFC. And One UI 8.5 with Galaxy AI features. So on paper, napakabalansi talaga ang package ng cellphone na to. Available na po si Samsung Galaxy A37 5G sa Pilipinas through our Samsung stores, official websites, and authorized retailers. May 128GB and 256 variant siya, both with 8GB of RAM and available in 4 colors. Pagdating naman sa exact SRP, best pa rin na i-check nyo siya sa official Samsung channels or trusted stores para makita nyo rin ang ibang promos, freebies, or installment basis nila. So, sulit ba si Samsung Galaxy A37 5G? Sa totoo lang, marami tong features na magaganda. Pros, maganda yung design, premium yung feel, may IP68 na, which is super malaking plus yan. Plus, naka 120Hz Super AMOLED display pa. Solid yung 50MP OIS camera, especially kung mahilig ka mag-photos and videos. Practical din yung 5,000 mAh battery at okay na okay yung mga AI features niya. Cons? Wala nga lang siyang charger sa box. Tapos naka USB 2.0 lang yung port niya. At syempre, malaki pa rin yung factor yung pricing niya. Kasi, kahit magandang specs, kailangan competitive pa rin ang presyo para masabing sulit na sulit talaga ang cellphone na ito. Pero,
Kung ang hanap mo ay cellphone na balanse ang design, display, camera, battery, durability, and software features, mukhang etong para sa inyo. So ayan na, ang ating full look ng Samsung Galaxy A37 5G. Ikaw, anong tingin mo dito? Sulit ba to for you? Or may ibang phone ka na same ang price range? Comment mo sa baba. At kung nakatulong itong video na ito, don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon para updated ka lagi sa susunod nating reviews at prices. Thank you guys and see you sa next video natin. This is Agatha Marie Siragon from All World Communication, your #1 tech partner.